Yung experience mo crossing over from social media to mainstream? Actually, it's unexpected kasi sobrang unexpected din po ng pagiging TikToker ko eh. Kasi hindi po siya planado. Parang once in a blue moon, opportunity shows itself, you grab it. Kasi po dati nag-aaral lang ako, tapos ang hilig ko lang po talaga sumayaw. Tapos I joined a dance company. I never really thought that I will come this far. And ina-expect ko po na, kasi na mag-aaral ako, magkakaroon ako ng job, then I will work, then I will, pero sobrang unexpected, but I'm happy that I'm here. Super thankful ako kay Lord, super thankful ako sa mga taong nandyan sa akin, nag-stay, sumuporta sa akin. Yung pagtipat ko po from social media to mainstream, super honored. Kasi, though sabihin man natin, medyo unfair siya-ish, kasi may help. Kasi parang, di ba, minsan iniisip natin, unlike before, sobrang pinaghihirapan po ng lahat para maging isang artista. Pero ang gusto ko pong i-prove sa mga tao na, yes, I've been given a chance, I've been given an opportunity to do this, and I want to work hard for me to call myself an artist. Kaya paghihirapan ko po ito, and thank you po so much sa opportunity nito. Sa TikTok, di ba nag-a-act ka rin? Yes. So, paano mo ma-differentiate yung ginagawa mo sa TikTok and dito? Sobrang hirap po dito. Parang syempre po sa TikTok, you direct yourself. You cut, you transition. Nasa bahay lang po ako, pero here, syempre professional na, ibang environment. Meron na tayong mga artist na sobrang gagaling. Siyempre, parang nasa sandwich po ka sa gitna. I need to show more of myself, but with their guidance, parang hindi ko siya tinik as competency. Kasi why, di ba? I'm still a student learning. I made them my inspiration to be a better version of myself. Kaya super thankful ako. Nung po nasa set ako, talagang pinag-aralan ko po lahat. Kasi kapag after po ng scenes ko, tatabi po ako i-direct para panoodin yung process niya. Kasi ang galing niya po as a director talaga. Promise. Imagine, the things that a director will do, you will not expect it. Kaya super na-inspired po kay Direct Bobby. And of course, acting nila Ate Kim Molina and Kuya Empoy. Kasi nakilala ko si Ate Kim Molina talaga sa Jawball. Mga 10 times ko yung pinanood po. Yung mga mura doon, na-memorize ko na lahat. Tapos, kita-kita kay Kuya Empoy, ilang beses ko din po pinanood. So, parang super thankful po ako na naka-work ko sila.